Tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming lakas at pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming kapayapaan at katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha sa langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin.
Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng ito'y sabihin. At sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinag-usapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal sa tuktok ng Siyon, aking iluluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon ng hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinagutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako naman ito ang gili mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay, ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tayo'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Paano tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula?
Malimit na po nating naririnig na ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay pagsisimula muli ng isang bagong buhay. Tapos na ang nakaraan, napagtagumpayan na ni Jesus ang kasalanan at kapahamakan. Siya ay muli nang nabuhay, tayo ay pinatawad, tayo ay binigyan ng bagong simula. Pero ang tanong natin, Father, paano ba magsisimula? Saan ba ako magsisimula? Sa Ebanghelyo ay lumapit si Nicodemo, isang mataas na ranggo ng mga Hudyo, isang gabi sa Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, bali bang ipanganak muli? Ang pag-aakala ni Nicodemo, abay, kailangan ko palang pumasok pala sa tiyan ng nanay ko para ako ipanganak muli at ako ay magkaroon ng bagong buhay. Pero mali po yung pagkakaunawa ni Nicodemo. Kaya sa bandang huli, ang sabi ng Panginoon, ipanganak sa tubig at espiritu. Sinasabi ng Panginoon, hindi mo kailangang bumalik sa tiyan ng nanay mo. Meron dapat mangyari sa kalooban mo. Sa kalooban. Diyan magsisimula tayo. Diyan tayo magkakaroon ng bagong buhay sa kalooban. Minsan, pag meron nangyaring problema sa atin at parang gusto nating magbago uli, saan tayo pumupunta? Minsan pumupunta tayo sa mga bundok. Aakyat tayo ng mga bundok. Bakit? Kasi gusto kong kalimutan ang lahat at magsimula muli. Yung iba pumupunta sa tabi ng dagat, tititig sa dagat, at parang gusto niyang agusin noong tubig sa dagat ang lahat ng kanyang problema. Yung iba naghahanap ng bagong lugar. Bagong lugar, bagong simula. Yung iba naghahanap ng bagong taong kasama. Gusto kong kalimutan na yung nakaraan, magsimula uli. Gusto ko ng bagong barkada. Bagamat nakatutulong yan, pumunta ka sa bundok, pumunta ka sa tabing dagat, lumipat ka ng bahay, baguhin mo yung mga taong nasa paligid mo, hindi naman laging mayroon tayong kakayahan na gawin iyan. Hindi naman lahat mayroong kakayahan na pumunta ng bundok o pumunta sa isang beach resort. Hindi naman lahat may kakayahang pumunta ng lumipat ng bahay o magpalit ng mga barkada o taong nakapaligid sa kanya. Kaya ano ang pwedeng gawin ng lahat? Ang pwede natin gawin lahat, magsimula tayo sa lugar na kung saan ang Diyos at ang ating sarili ay nagkikita. Tanging ang Diyos lamang at ang ating sarili ang nagkikita. Saan iyon? Sa kalooban. Sa kalooban. Yung kung papaano ka mag-isip, ibig sabihin po nun, kung papaano kang tumingin sa bagay, doon ka magsimulang magbago. Yung paniniwala mo, doon ka magsimula. Yung galit mo, na kinikimkim mo, at nakatago sa iyong diwa, doon ka magsimula. Doon sa mga pakiramdam mo, ikainaape, awang-awa ka sa sarili mo, doon ka magsimula. Baguhin mo yung iyong pananaw sa iyong sarili. Baguhin mo ang pananaw mo sa buhay mo. Hindi komot pinanganak kang mahirap, hindi komot pinanganak ka sa isang pamilyang hindi buo, ay wala ka ng pag-asa. Hindi ka na pwedeng umunlad, hindi ka na pwedeng lumigaya. Doon ka magsimula sa mga maling paniniwala, sa maling pananaw sa sarili. Hindi mo kailangang palitan agad ang nasa paligid mo. Ang kailangan mo lang palitan yung nasa sa loob mo, yung pananaw mo. Doon sa kalooban mo na kung saan ang Diyos lamang ang nakakakita,
at ikaw lamang ang nakakaalam at doon kayo nagtatagpo, doon sa kalooban mo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon kay Nicodemo. Ang pagbibinyag, ang pagpanganak muli sa Espiritu at sa tubig. Yun po yung kalooban ng tao. Sa makatuwid, kung magkagayon, kahit ngayon, kung saan kayo nakaupo, kung saan kayo nakatayo, pwede kang magsimula. Hindi mo na kailangang maghanap ng lugar. Hindi mo na kailangang maghintay ng panahon. Right here, right now, kung saan ka naroroon, sa sandaling ito, pwede kang magsimula. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng ating binyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga binyagang Kristiyano naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpapabinyag. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating namayapa naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mo makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Alleluia. 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 Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik nang ang poon ay tumindi bilang hukom natin. Alleluia. 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 Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak
na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod na po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati